12 NBA teams na ang napaglaruan ni Dennis Schroeder sa kanyang 14-season NBA career. At ngayong napunta siya sa Charlotte Hornets, isang team na lang ang kailangan niyang mapuntahan para maitabla ang record ni Ish Smith na may 13 NBA teams. Pero mga idol, bakit nga ba parang palaging napapabilang si Schroeder sa mga trade? At higit sa lahat, ano ang pinaka nakakahinayang na kontrata na tinanggihan niya sa buong career niya? Kung gusto mo ng mga balita, analysis at updates tungkol sa basketball, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell. Matapos matrade mula Cleveland Cavaliers papunta sa Charlotte Hornets, magiging mahalagang veteran presence si Schroeder para sa backcourt ng Charlotte. Noong 2025 hanggang 26 season, nag-average siya ng 10.8 points, 4.9 assists, at 2.7 rebounds sa 70 games at humigit kumulang 24 minutes bawat laro. Solid pa rin siya bilang playmaker, defender at floor general. At dito natin makikita kung bakit may halaga pa rin siya sa NBA kahit tinatawag na siyang journeyman. Pero hindi natin pwedeng pag-usapan si Schroeder nang hindi binabalikan ang isa sa pinaka nakakahinayang na desisyon sa kanyang career. Noong 2020 hanggang 21 season, matapos ang magandang run niya sa Oklahoma City Thunder, nakuha siya ng Los Angeles Lakers. Nag-trade ang Lakers ng first round pick at Danny Green para makuha siya dahil gusto nilang maging third option siya sa likod ni na LeBron James at Anthony Davis. At noong March 2021, nag-alok ang Lakers ng 4-year, $84 million contract extension. Katumbas yun ng $21 million bawat taon. Pero tinanggihan ito ni Schroeder. Naniniwala siyang kaya niyang makakuha ng higit sa $100 million sa free agency. Gusto niyang mag-bet sa sarili niya pero hindi naging maganda ang playoff run niya. Nag-shoot lamang siya ng humigit kumulang 40% mula sa field at 30.8% mula sa 3-point line. Pagkatapos ng season, nagbago ang lahat. Kinuha ng Lakers si Russell Westbrook habang ang ibang teams ay pumili rin ng ibang point guards. Biglang natuyo ang market para kay Schroeder at matapos ang paghihintay sa free agency, napilitan siyang tanggapin ang 1-year, $5.9 million contract mula sa Boston Celtics. Imagine that mga idol, mula sa 84 na milyong dolyar. Kaya hanggang ngayon, isa ito sa pinakamalaking what if sa kanyang NBA career. Nagsimula ang NBA journey ni Schroeder sa Atlanta Hawks matapos siyang madraft bilang 17th overall pick noong 2013. Mula Atlanta, nagkaroon siya ng maraming teams, trades at bagong chapters. Pero ang pinaka-impressive, matapos ang mahigit isang dekada sa NBA, nakakakuha pa rin siya ng minutes mula sa playoff contending teams. At ngayon, panibagong chapter na naman ang Charlotte Hornets. Ang tanong mga idol, mananatili ba siya sa Charlotte o magiging panibagong stop lang ito sa kanyang NBA journey? At kung mapunta pa siya sa isa pang franchise, maaabot na ba niya ang record ni Ish Smith? At para sa inyo, mga idol, pinagsisisihan kaya ni Dennis Schroeder ang pagtanggi niya sa $84 million contract ng Lakers? Comment nyo ang opinion nyo.